Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay 10 miyembro na lang ang natira matapos na mag-alisan ang iba dahil sa paparating na malaking panganib sa kanila sa pagdating ng Wudang sect elder na si Sage Chunji. Ngunit kung mayroong mga bandido na alam ang pagkakaroon ng pormalidad, ay ito ay ang paggaya sa pagsumpa sa ilalim ng Peach Garden na mula sa ideya sa tatlong kaharian, kahit pa ang mga ito ay mga walang pinag-aralan, ay wala namang kakulangan sa mga ito. Sa ibang bahagi naman, sa Hejia Village, ay matagumpay nang nakarating ang Wudang sect elder Sage Chunji kasama ang madaming bilang ng kawal ng Manso Merchant Union. Nang sumapit ang umaga sa Five Peaks Stronghold, ay maagang gumising si Juka at lumabas upang magsanay. Sa isip nito ay napapasabi siya na hindi nito magawang makatulog. Dagdag pa nito na kahit na hindi niya pa ito na ipapakita sa harap ng iba ay nakakaramdam ito ng pagkabahala, na kung mananalo ba siya sa isang kagaya ni Sage Chunji na isang elder ng kilalang Wudang sect. Ngunit sabi nito sa kanyang isipan na hindi niya dapat na isipin ito dahil kailangan niyang manalo dito, at sa pamamagitan nito ay maaari silang manatili ng sama-sama. Nang bigla naman itong nakaramdam ng kung sinong dumating sa kanyang likudan, kaya naman ay mabilis niyang inatake ito at tinanong kung sino ang dumating. Nang nagulat naman si Juka sa kanyang nakita, dahil ito ay ang kanilang pinuno, at sinasabihan siya na kumalma lamang ito. Dahil dito ay sinabi ng ating bida sa kanyang pinuno na Jin ulat niya ito at tinanong kung ito ba ang magbabantay sa kanilang kuta ngayon. Sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na hinayaan na muna niyang makapagpahinga ang iba dahil sa ginawa ng mga ito na pagbabantay sa buong magdamag, ngunit sabi nito kay Juka na kung bakit naman hindi ito nagpapahinga. Sabi naman dito ng ating bida na hindi naman siya ganun katagal na natutulog kaya gumising na siya, na hindi naman pinaniwalaan ng kanilang pinuno. Dagdag pa nito na ayos lamang siya dahil hindi naman talaga ito napagod, ngunit bigla naman siyang inatake ng kanilang pinuno, na mabilis naman itong nadepensahan. Sabi nito na kung bakit hindi sila magduwelong dalawa upang pagpawisan ito. Napangiti naman dito ang ating bida at sinabi na mukhang magandang ideya ang nais na mangyari ng kanilang pinuno. Kaya naman ay nag-umpisa ng magsabayan ng mga atake ang dalawa, nang bigla naman na humingi ito ng tawad kay Juka. Sa nangyari ay nagtataka namang tinatanong ito ng ating bida na kung bakit naman ito humihingi sa kanya ng tawad. Sabi nito na ang pakiramdam niya ay palagi siyang nakadepende dito kahit siya ang pinakabata sa kanilang grupo. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may sumigaw ng malakas mula sa labas ng kanilang Five Peaks Stronghold. Dahil dito ay bigla namang nagbago ang ekspresyon ng muka ng kanilang pinuno at napapasabi na mukhang nakarating na ang mga ito sa kanilang kuta. Dagdag pa ng sumisigaw sa labas ng kanilang kuta na siya ay ang Manso Merchant Union leader na si Sang Makhan. At sinabihan ang mga ito na isuko na nila ang kanilang kuta ngayon din, dahil kung hindi nila gagawin ito ay wala na silang iba pang mapagpipiliin kung hindi ang magpadanak ng dugo sa lugar na ito. Sa isip ng kanilang pinuno na hindi niya hahayaan na si Juka lamang ang sumalo ng lahat ng kanilang pasanin, kaya naman ay agad itong umakyat sa bakod, tinawag naman siya ni Juka at pinipigilan, ngunit sabi nito na ang dapat na nakatayo sa harapan ay ang kanilang pinuno. Matapos ay sa isip nito na mukhang maraming mga kawal ang nagtungo sa kanila, ngunit wala na siyang kinakatakutan pa ngayon. Matapos ay tinanong naman siya ng pinuno ng Manso Merchant Union na kung siya ba ang pinuno ng Five Peaks Stronghold, sabi pa nito na huwag na itong gagawa ng kahit na anong panlalaban. Ngunit sinagot naman siya nito ng mga panlalait, tinanong niya ito na kung totoo ba na nagtungo ito sa Wudang sect upang umiyak at magmakaawa upang may dala dito ang elder na si Sage Chunji. Dagdag pa nito na kung sa tingin ba ng pinuno ng Manso Merchant Union na tatakbuhan nila ang kanilang kuta dahil sa natatakot sila dito. Sa narinig nitong mga pang-iinsulto ay galit na galit naman ito. Dagdag pa ng pinuno ng ating bida na kahit pa na mayroong mas malakas pa kay Sage Chunji na magtutungo din sa lugar nilang ito ay hindi pa din sila magagawang matakot nito. Nang bigla naman na naglakad paabante si Sage Chunji at sabi nito sa pinuno ng Manso Merchant Union na habang hinahayaan lamang niya ito sa kanyang ginagawa, ay hindi niya makayanan na hayaan lamang na makarinig ng mga insulto ang mabuti nitong pangalan at reputasyon. Kaya naman ay agad nitong sinigawan ng malakas ang pinuno ng stronghold, mabilis namang naramdaman ito ni Juka, kaya naman ay mabilis nitong binalaan ang kanilang pinuno at pinapaalis ito sa kanyang kinatatayuan.
Ngunit bago pa man niyang magawa ang sinasabi ni Juka sa kanya ay mabilis naman na nasira ang bakod na kanyang tinutungtungan, ngunit laking gulat naman ito matapos na mahulog sa bakod na kanyang tinutungtungan, dahil sa ang Sage Chunji na kanina lamang na sumigaw ay nasa kanyang harapan na. Sa oras na ang kanilang pinuno na si Poong Yonsho ay nahulog sa kapahamakan, ay ang lahat ng takot at presyon na nararamdaman ni Juka ay nawala na parang isang bula, at ang nais lamang nito ng oras na iyon ay ang mailigtas ang kanyang pinuno. Kaya naman ay nagbigay si Juka sa Sage Chunji ng isang malakas na pag-atake, na agad namang nakita nito, at mabilis na dinepensahan ang kanyang sarili. Matapos na mailipat sa ibang direksyon ang malakas na atake na ibinigay dito ni Juka, ay sa isip ni Sage Chunji na ang lakas ng atake na iyon ay talagang nakakamangha. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa naramdaman nito ang ating bida na naghahanda ng pag-atake sa kanyang itaas, kaya naman ay agad itong napadepensa dahil sa pagsugod sa kanya ni Juka. Maya-maya pa ay ginamitan na niya ng lakas ito upang mapatalsik ang ating bida, sa ginawang ito ni Sage Chunji ay agad naman itong nakatayo. Matapos ay tinanong naman niya ito na kung anong klaseng tao ba ang isang Sage Chunji, dahil sa nakaramdam ito ng malakas na kapangyarihan sa pagtama ng kanilang mga sandata, ngunit sinabi nito na mas malakas pa din siya sa elder na ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa sinabing ito ni Juka ay napatanong naman si Sage Chunji sa ating bida na kung sino ang sinasabi niyang mas malakas sa kanya. Dagdag pa nito na kahit na napapahanga siya sa taglay nitong lakas at sa kakayahang makagamit ng enhanced sword energy sa murang edad nito, ay ang kay-abangan na mayroon ito ay walang katulad. Sumagot naman dito si Juka na hindi ito naging mayabang sa kanya at nagsasabi lamang siya ng totoo. Matapos ay tinanong niya si Sage Chunji na kung nagkita na ba sila dati, dahil noong oras na iyon, ay kahit na naramdaman niya na totoong napakalakas niya, ay hindi naman niya maramdaman na may kakayahan na tapatan siya nito. Sa mga naririnig naman ni Sage Chunji ay wala itong masabi. Dagdag pa ni Juka na masaya itong makaharap ang isang Sage Chunji, matapos ay tinanong niya ito na kung siya ba ang tao na may kakayahang pumaslang ng kung sino gamit lamang ang dahon. Natawa naman dito ng malakas si Sage Chunji at sinabi na mas nagiging interesado siya dito habang tumatagal. Sabi pa nito na naghanap siya ng maraming bilang ng mga talentado sa kanyang paglilibot sa buong Jiangho, ngunit wala pa siyang nakatagpo ng kagaya niya na walang kinakatakutan, dahil ang lahat ng talentadong martial artist sa buong Jiangho ay lumuluhod sa kanyang harapan. Kaya naman ay sinabi nito kay Juka na ngayon ay bibigyan niya ito ng pagkakataon na mapatunayan nito ang kanyang sarili, at makikita nila kung talaga bang mas magaling ito sa lahat ng mga talentadong kanyang nakaharap. Kaya naman ay agad na nagsisugod ang dalawa sa isa't isa, at nang magtama ang mga sandata ng dalawa sa itaas, ay nagsanhi naman ito ng malakas na shockwave na labis na ikinagulat ng mga miyembro ng Manso Merchant Union. Sa kabilang banda naman ay muling nagkamalay ang kanilang pinuno, at itinanong nito na kung ano nang nangyari kay Sage Chunji. Sabi ng ikalawa nitong kapatid na huwag itong mabibigla, dahil sa oras na ito ay ang dalawa ay naglalaban sa kalangitan. Matapos na magsabayan ang dalawa sa itaas, ay mabilis namang napatalsik ang mga ito. Dahil sa nangyari ay masayang-masaya naman si Sage Chunji, kaya naman ay sinabi nito kay Juka na ngayon ay subukan naman niyang iwasan ang kanyang gagawin na ito, kaya naman ay agad itong nagsagawa ng isang malakas na teknik. Sa nangyari ay nagumpisa naman na magseryoso dito ang ating bida, kaya naman nang makalapit na sa kanya ang malakas na teknik na pinakawala ni Sage Chunji ay buong lakas naman niyang inatake din ito. Matapos na may sigaw ito ni Juka ay mabilis naman na nagtungo ito sa kanyang tabi, at sinabi sa ating bida na hindi dapat nito hinahayaan na ibaba ang kanyang depensa at dapat ay iniisip nito ang kanyang susunod na gagawin, ngunit sinabi naman dito ni Juka na nagtataka siya kung totoo ba talaga ito. Matapos ay bigla namang may naganap na malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng dalawa. Nang matapos ang malakas na pagsabog sa kanilang direksyon ay mabilis naman na naglayo ang mga ito sa isa't isa. Sa isip naman ni Sage Chunji na hindi ito nagyayabang lamang kanina patungkol sa kanyang lakas, at napapatanong kung totoo ba na siya ay isang disciple ng Heaven-Destroying Demon Lord. Kaya naman matapos nito ay tinanong niya si Juka na kung sino ang master nito.
ngunit sa tanong na ito sa kanya ay hindi naman niya ito sinagot, bagkus ay iniangat lamang nito ang kanyang sandata sa kalangitan. Dahil dito ay natigilan naman si Sage Chunji, at di kalaunan ay napangiti, sabi nito habang tinatanggal ang kanyang saklob sa ulo, na nagugustuhan nito si Juka habang nakikilala niya pa ito, at ngayon ay alam na niya kung bakit siya nakakuha ng Great Fortune na hula. Dagdag pa nito na kung siya talaga ito, ay sa isip niya na maaari nitong matutunan ang lahat ng mga advanced technique na mayroon ng Wudang sect. Sinagot naman siya dito ng ating bida na hindi nito alam ang mga patungkol dito ngunit hindi na niya kailangan pa ito, ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Sage Chunji ng may malamig na tono, sabi nito na magmula ngayon ay kailangan na niyang malaman ang patungkol dito. Sa isip naman ni Juko na ang matandang ito ay bigla na lang na nagbago ang kanyang daloy ng enerhiya, nang nagsagawa naman ng mga pagwasiwas ng espada si Sage Chunji sa kawalan, at nang matapos ay nakabuo ito ng isang imahe ng Yin at Yang. Sa nakitang ito naman ang pinuno ng Manso Merchant Union ay gulat na gulat ito dahil sa nakikilala niya ang ganitong teknik. Ito ay ang martial art ng Wudang sect na tanging mga elders lamang ang may kakayahang matutunan, at ito ay isang ultimate attack, ang Taiji Mystic Sword Technique. Pinagmamasdan lamang ito ng ating bida sa kanyang ginagawa, ngunit maya-maya pa ay sinabi nito habang papasugod kay Sage Chunji, na huli na para sa kanya upang simulan pa ang panglalaban. Nakita naman ito ni Sage Chunji kaya naman ay agad nitong pinakawalan ng kanyang teknik sa papasugod na si Juka, at nang matapos ay bigla naman itong napangiti dahil sa pagka-epektibo ng kanyang ginawa. Habang papasugod naman dito si Juka, ay nagulat naman ito sa kanyang nakikitang papalapit na atake sa kanya, ngunit bigla naman na mabilis na nakalapit sa kanya si Sage Chunji at binigyan ito ng pag-atake na tumama sa kanyang braso, at sinasabihan siya nito na mag-focus sa kanya. Sa nangyari ay galit naman ito dahil sa madali lamang siyang nagawang atakihin ng matandang elder. Ngunit nagulat naman ito nang tignan niya ang kinaroroonan ni Sage Chunji dahil bigla na naman itong nawala. Nang bigla naman na may nagsalita sa kanyang likudan at tinatanong na kung saan ba ito nakatingin, nang napalingon naman dito ang ating bida ay sa isip nito na hindi na niya pa magagawang maiwasan ang atake na papalapit sa kanya. Dahil dito ay napasigaw naman ang dalawang kapatid nito sa bandido dahil sa ito na ang maaring maging kanyang katapusan. Ngunit mabilis naman na napaatras dito si Juka dahil sa hindi na niya magagawang masalag ito, na matagumpay naman niyang nagawa, ngunit hindi nito naiwasan ang makatanggap ng pinsala mula sa atake na iyon. Sinigawan naman siya ni Sage Chunji at sinasabihan itong tumayo dahil sa hindi pa sila tapos, kaya naman ay mabilis niyang binigyan ito ng isang atake mula sa malayo. Nang malapit naman ng tumama sa ating bida ang malakas na atake, ay agad din naman niyang inatake ito. Nang bigla naman itong nagtaka, dahil sa nakita niya si Sage Chunji na mabilis na umaakyat sa kanyang itaas, at nang makakuha ito ng sapat na distansya ay naghanda ito ng isang malakas na panapos na pag-atake para kay Juka. Nakita naman ito ng kanyang mga kasamahan kaya naman ay nagmamadali ang mga ito na magtungo sa ating bida, ngunit bigla naman silang napahinto dahil sa malakas na shockwave na tumama sa kanila mula sa gagawing atake ni Sage Chunji sa kanilang itaas. Matapos na may handa ito ng elder ay buong lakas nitong binitawan ang atake. Sumigaw naman dito si Juka at sinabihan si Sage Chunji na ibuhos na nito ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi din nagtagal, ang malakas na panapos na atake ng elder ay matagumpay na niyang napakawalan, at sa lakas nito ay napatakbo na lang ang mga kasamahan ni Juka, ngunit hindi pa din nila nagawang makaligtas, dahil sa inabot pa din sila ng malakas na shockwave mula sa pagsabog ng atake nito sa kinaroroonan ng ating bida. Nang matagumpay na nitong nagawa ang kanyang panghuling pag-atake ay napasabi naman ito na matagal-tagal na din mula nang nagawa niyang makipaglaban ng hindi nagpipigil ng kanyang lakas, at sa nangyari ay hindi na nito nagawa ang makontrol ang kanyang lakas dahil sa labis na saya niyang naramdaman sa kanyang naging laban sa batang bandido. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang saya na nararamdaman, dahil sa may kakaibang malakas na enerhiya itong nararamdaman na nagmumula sa kinaroroonan ng ating bida, gulat naman siyang napapatanong na kung anong klaseng kapangyarihan naman kaya ito, habang pinagmamasdan ang malaking imahe ng dragon sa kanyang harapan. Sa lugar naman ng Luyang, sa Crouching Dragon Estate,
ay may nagaganap na isang malakihang pagtatanghal. Nang bigla namang may dumating at sinasabi na ang lahat ng mga elders ng Yon clan na dumating sa okasyon, ay labis niyang pinapasalamatan ang mga ito. Sabi pa nito na nakuha niya ang pagkaunawa sa pamamagitan ng pagsasanay sa Nangang clan sa loob ng mahabang panahon, at ngayon ay nais niyang ipakita sa mga elder ang kung ano ang kanyang mga natutunan sa mga nagdaang panahon hanggang sa pagsapit ng araw na ito sa kanilang harapan. Sa isip naman ng kanyang ina na ang kanyang anak na si Mubek ay nagawang makaabot hanggang sa ikapitong bituin, bagamat hindi pa niya naabot ang level ng kanyang namatay na asawa, ay sa pamamagitan nito ay maaring mapabilang ito sa listahan ng mga martial experts. Matapos ay naghanda naman si Mubek sa kanyang ipapakita sa mga ito, nang maya-maya naman ay agad na din itong inumpisahan ang mga kakaibang paggalaw gamit ang teknik ng angkan ng Yon. Namamangha naman ang mga elder ng Yon clan sa kanilang nakikita at kinilala ang teknik na kanyang isinasagawa. Matapos ay nag-ipon ito ng malakas na chi mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang sandata, sa isip niya ay may mga boses na nagsasabi na isipin nito ang isang imahe ng Great Dragon, ang anyo habang pinupunit nito ang lupa gamit ang mga kuko nito. Matapos nitong maisapuso ang mga salita, ay agad nitong inatake ang sahig, at sa lakas ng ginawa niyang ito, ay hindi naiwasan ng mga elder na mamangha. Nang matapos ay napasabi ang isa sa mga ito na ang ginawa ni Yon Mubek ay napaka-imposible, dahil ito ay ang Blessed Dragon Splitting Claw. Dahil sa labis na pagtataka ng iba pa ay agad na nagtungo ang mga ito sa bakas na nagawa ng atake upang kumpirmahin ito. Habang ang lahat ay namamangha ay masayang-masaya naman ang kanyang ina, habang pinagmamasdan na pinupuri ng mga ito ang kanyang anak na si Yon Mubek. Sa lugar naman ng labanan sa Five Peaks Stronghold, ay namamangha naman ang mga kapatid ni Juka sa bandido, sa kanilang natutunghayang malaking imahe ng isang dragon, na nasa harapan ni Sage Chunji, na maging siya ay natigilan din at hindi makapagsalita sa labis na pagkamangha. Matapos na makatayo ni Juka mula sa pagkakatanggap sa malakas na atake ni Sage Chunji, ay tinawag naman niya ito. Matapos ay tinanong niya ang elder na kung bakit nito tinatago ang kanyang tunay na lakas, at mukhang minamaliit siya nito magmula pa kanina, kaya naman ay sinabihan siya ng ating bida na magmula ngayon ay kailangan na niyang kaharipan ito ng seryoso. Sa nangyari naman ay masayang-masaya dito si Sage Chunji, at napapasabi na labis na maganda ang mga nangyayari ngayon. Dagdag pa niya habang nag-iipon ng malakas na enerhiya na ang lahat ng ito ay tamang-tama upang mapasaya siya sa ganitong klase ng labanan. Kaya naman nang matapos itong mag-ipon ng malakas na enerhiya ay agad na din itong sinugod si Juka at sinabi na kung ganun ay tanggapin niya itong kanyang inihandang atake para sa kanya. Habang papalapit si Sage Chunji dito ay nag-umpisa naman si Juka na ipunan ang kanyang buong enerhiya, at nang maramdaman niyang sapat na ang lahat ng enerhiya, ay agad din niyang binitawan na ito sa papasugod na elder sa kanyang harapan. Sa nangyari ay napahinto naman si Sage Chunji dahil sa ginawang ito ng ating bida, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang ginawa ng isang ito. Ngunit nang magawang mavisak ng atake ni Juka ang kanyang atake ay bigla naman itong napahinto, dahil sa namumukaan niya ang ginawa nitong atake sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida sa kanyang tabi na siya itong may sabi sa kanya na hindi nito dapat ialis ang kanyang mga mata sa kalaban, kaya naman ay mabilis niyang sinugod ang elder. Naiinis naman itong napapaisip, sabi nito na wala na siyang natitira pang sapat na enerhiya sa kanyang katawan, kaya naman ay agad nitong hinarap si Juka na papasugod upang sabayan ito gamit ang kanyang huling malakas na atake. Hindi din nagtagal sa kanilang ginawang preparasyon para sa isa't isa, ay ang dalawang malakas na martial artist ay nagpang-abot gamit ang isang malakas na pag-atake. Nang matapos, ay sinabi ni Sage Chunji sa ating bida na kung maari ba nitong banggitin muli sa kanya ang pagkakakilanlan nito, sumagot naman ang ating bida at sinabi na siya ay si Yon Juka. Sabi ng elder na ang salitang Juk, ay para sa pula, ang Ha naman, ay para sa paglubog ng araw. Masaya namang sinabi dito ni Juka na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, ay ang mapulang paglubog ng araw. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.